Magandang araw mga lods yan. Meron tayong itatopic ngayon. Tanong ng dalawa nating kalods. Subukin natin kung kaya nating sagutin itong dalawang tanong na to. Ang tanong pwede bang pagparisi ng magkapatid? Sabi niya, although na-topic ko na to. Tapos yung isa, tama ba na 3 beses nang nag-clutch? Sabihin na misa sa isang taon tama bang ipahinga? Ayun yung mga tanong mga lods. Kaya yan ang sasagutin natin mga idol. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods yan. May tayo ngayon mga lods, sasagutin na 2 tanong. Ang mga nagtatanong si Pascual Galicia, tapos si Vincent Binyarao. Yan, yung 2. Siguro iyon ako na yung kung pwede bang pagparisi ng magkapatid. Yan. Tanong ni ni Vincent Binyarao. Shout out sa iyo, Lods. Ayun, sabi ng iba meron daw hindi tamang mangyayari sa mga inakay. Either na splay leg o pilipitan tuka o parang abnormal yung di ba, Yan ang mga sinasabi. Yan totoo naman, kahit naman hindi magkapatid dyan, meron naman talagang lumalabas na splay leg. Tapos yung deform yung tuka o may depekto, meron naman talagang ganon. Kahit sa tao naman mga lods, kahit hindi magkapatid, may lumalabas na ganon, di ba, Although sa tao minsan may cause ng yan, maaaring sa gamot na ininom o sa napagdiyan o maaaring na dapa yung nanay o maraming mga pangyayari. Kaya minsan yung bata lumalabas na hindi normal, di ba, Pero sa hayop mga lods, di ba, sa tao kasi talagang bawal yun, labag ng Biblia yun, Pero sa hayop mga lods, wala namang batas doon mga idol. Kahit iyan mo pa sa Biblia yun, walang batas doon. Ang bawal lang sa hayop yung pagpaparisin mo o pag-aasawahin, nakalagay doon yung magkaibang uri. Halimbawa, parakeets, di ba, Parakeets at saka African lovebird, yun bawal yun. Pero yung parakeets tsaka yung budgie, okay yun kasi parehas yan kumbaga malaki lang yung budgie, pero parehas lang ang yan. Pero pag ibang species na gaya ng African lovebird, kasi di ba merong ganon na African lovebird at saka cockatiel pinagparis. Yan. Although wala pa akong nabalita may nabuo yun. Pero bagamat hindi bawal yun mga lods. Sa Biblia yun, huwag mong pagpaparisin o pag-aasawahin ng magkaibang uri. Sabihin, ibang species, Kahit sa pananim, ganun din naman yan. Sabi ng Biblia yun na huwag kang mag-aasik ng 2 uri ng binhi. Diba, So ngayon, tayo sa parakeets, di ba, Magkapatid, sabi ng iba, bawal daw. Although ako, tinesting ko yan kung ano ang epekto, di ba, Kung magiging abnormal ba yung mga inakay, kung may depekto ba? Wala naman mga lods Wala naman yun. Kasi wala namang yan Kasi kahit hayop yan mga lods, sa totoo lang, hayop o hangin, pa ba yung dagat, may kautusan sa Diyos yan mga lods, baka hindi nyo alam. Inuutusan ng Diyos yan. Yung hangin, yung alon ng dagat, pa ba, kahit lindol mga lods na Diyos ang may gawa niyan diba, lahat ng bagay na nakikita natin, pati yung hindi natin nakikita, Diyos ang may gawa niyan. So ngayon,
May kanya-kanyang kautusan yan. Hindi lang natin alam kung paano, pero Homo tayo yung pinakamataas na uri ng hayop na nabubuhay dito sa mundo, ano? Kasi nilalang din tayo, yan, nilalang din. Ang kaibahan lang tayo, tao tayo, sila, mga hayop, kumbaga, under natin, ano? Pero pagdating doon sa huwag mong pagpaparisin, hindi ano yun, hindi totoo yun mga lods. Ano yun, basta ako, hindi ako naniniwala doon kasi minsan bumabatay ako sa Biblia. Pag may nabasa akong labag, bawal yun. Kahit saan mo daanin yun, bawal yun. Ano? Pero kung ano lang, may nagsabi lang, tinest ko ngayon. Nung natest ko, wala naman. Di ba? Normal pa rin hanggang ngayon. Nagko-cross ako ng magkapatid. Minsan kasi maganda maganda yung lahi. So magkapatid, walang epekto mga lods. Kung may lalabas man, kahit naman hindi magkapatid yan, kung talaga may depekto di ba, no? Nasa genes nila yung depekto. No, nasa lahi nila. Magkakadepekt talaga yan mga idol. Yan, no? Ganun lang naman yan. Kaya, iyon, nasa inyo na kung susundin nyo na pagpaparisin nyo yung magkapatid o hindi. Kasi ang disadvantage lang naman ng magkapatid mga lods, ganito. Halimbawa, parehas Lutino. Magkapatid, pinagparis nyo. So, puro Lutino na yun. Isang lahi lang. Kung gusto mo palabasin, puro Lutino. Ganun ang gawin mo. Ito, disclaimer lang, sa akin lang to, nasa inyo lang kung gusto nyo sundin. Kasi may mga gumagawa lang din ganyan, di lang sinasabi. Kaya ako nagtatapat lang ako sa inyo. Ngayon, yun ang disadvantage niya. Opaline, parehas, magkapatid. Wala nang yun. Puro ganun na lahi nun, So ngayon, ang maganda lang, pag ibang lahi o hindi magkapatid, siyempre ibang yun. Iba yung pinanggalingan, may possible maglabas ng ibang mutation. Yun lang ang ron mga lods. Pero yung sabing bawal kasi magkakaroon ng defect, hindi totoo yun mga lods. Karanasan ko na yan. Kahit ibang mag-iibon, lalo na pag mahalang ibon, hindi manchong ibon, maniwala ka dyan na hindi nila pinagpaparis yung magkapatid. Minsan nga ako, may nahagip ako. Nasa isang yung carrier na gano'n, binebenta Ang tinanong, magkapatid dyan, sabi niya, at least nagtapat. Di ba, no? Ganun lang naman yun, mga lods. Naman kasi yan, hayop yan Wala namang kautos ang kagaya ng tao yan Yan totoo, no, unang panahon may yan ang tao, galing din sa isa yan Hindi ba nga't si Adan, galing si Eva sa tadyang niya, di ba? Mas malupit yun. Talagang galing sa kanya. Alin ang mas matindi, yung magkapatid lang o yung galing mismo sa'yo, di ba? Kaya yan ang kauna-unahang cloning. Si Adan at si Eva, kinlone si Eva. Ba't yun? Wala, mas matindi pa sa magkapatid yun kasi sarili niya yun tapos nag-asawa sila, ibig mo sabihin kakatipik yung nila. Diyos ang may gawa nun, di ba, no? Kaya lang, nung dumami na yung tao, siyempre binawal na ng Diyos yun kasi marami na Kaya ginawa ng Diyos na bawal na sa kanila yun. Tao yun, mga lods. Di ba, no? Nung araw. Kung marami na yung tao, okay na, hindi na pwede. Kaya yung hayop wala pa naman walang tandaan nyo, ang ibon na yan, nung unang panahon, consume ng mga tao yan. Ano yung consume? Parang kami nung araw, mga ibon, inuhuli, tapos kinakain. Kaya walang kautosan niya. Ang kautosan niya, kainin sila ng tao. Yun yung ron. Yun ang totoo ron. Kaya, ngayon nga, inaalagaan na nila, di ba? Inaalagaan na natin. Pero nung araw, inuhuli lang yan para kainin. Naging delicacy pa nga yan Kumbaga isang masarap na pagkain sa mga
Sa ibang bansa yan eh. May mga history ganyan yan, nababasa ko. So, ang sagot ko sa Lods, para sa akin kasi may batayan ako. Hindi ano yan. Hindi totoo yan na makatipik o bawal, hindi. Nasa iyo lang yan kung pagpaparisin mo o hindi. Ako, minsan pag parehas maganda yung ano niya, tas gusto ko lumabas na puro ganun. O kaya may kombinasyon, pinagpapares ko yan. Hindi ako naniniwala doon kasi walang batayan na ano yan. Ayun ang sagot ko sa Elod sa Vincent Viñarao. Yan. Tapos ang isa naman si Pascual Galicia. Yan. Yung tanong niya, dapat ba raw na pag nakatatlong clutch na sa isang taon, ibig sabihin yung tatlong pisana mga lods, nakatatlong buga na, ano pa raw ba yun, papahinga. Ano naman yun lods, kasi ang ibon, iba-iba yung ano niya, may mabilis, sabihin mabilis nandun pa sa nest box yung mga inakay, na siya, nangingitlog na. Meron naman na ibaba na bago mangitlog kasi may mga ganyan akong breeder eh. So ngayon, yun, ang pinaka mabilis na minsan hanggang 5 sa isang taon yan. Siya naman 4. Pinaka common 4 yan. Tapos pinaka mabagal 3 yan. Sa loob ng isang taon. So ngayon, ganito yan idol tansyahin mo lang naman ang ibon mo eh. Tama naman yun na sa loob ng isang taon pahinga mo ng nakatatlong clutch na ipahinga mo siya, pwede naman yun. Ako nga ang ginagawa ko nga sa ngayon, 2 clutch lang inaano ko na sa flying cage sinasama ko na. Minsan naman pag gusto ko pang ibalik doon sa gusto ko pa uling paitlogin pag nakapahinga, hinihiwalay ko, naglalagay ako ng ibang cage o kaya konti lang sila doon, doon ko nilalagay, at least may exercise yung ibon. So ganun ang ginagawa ko na bisan naman sa isang taon walang pahinga yun mga lods, gaya ni Tweety. Ang napansin ko lang doon, kasi masipag yun si Tweety, hindi bago maawat may itlog na nga lang, tumagal lang yata si Tweety parang nagtatatlo ba yun o 2.5 years. Nung inano ko sa flying cage, di ko lang kung nabuli ba siya o yun, namatay yun sa flying cage pero nakarami yun mga lods. Pinahinga ko, kung kailan ko pinahinga, dun siya nadali kasi marami nga yung nasa cage. Kasi minsan nag-aaway-aaway mga yan, baka natalo siya o ayun, namatay. Kaya siguro ang masasabi ko lods, ganito, tansyan mo yung ibon mo. Na mula January na hanggang December, kung konti pa yung ibon mo, siguro hanggang 3, tama yung 3 clutch. Tapos ipahinga mo kahit 2 buwan, diba? Tapos ibalik mo na lang uli. Pero ako, ang ginagawa ko na kasi, pag inalis ko sila, minsan ang pinapahinga ko yung inaalis ko yung yung hen. Pag maganda yung cock, hindi ko inaalis yun, pinapalitan ko lang yung breeder. Ganun ang ginagawa ko minsan, kadalasan hindi ko na binabalik yung yung inalis kong hen kasi nga may kapalit na. Ganun ang ginagawa ko. Tapos pag sa tingin ko na yung pinagpalitan ko na sa matagal na panahon, sa tingin ko may maganda siyang kapares na kak, kukunin ko yun, ipapares ko na, iba na. Yun nga ginagawa ko, rotation, shuffle. Kaya yung tanong mo Lods, kung tama bang 3 beses
Depende sa ibon yun. Kung gusto mong hindi malaspag ang ano mo, ang alaga mo, hanggang 3 siguro. 3, 2, gano'n. Tapos pahinga mo. Pero ano yun na mabilis kasing mga yan mabilis umitlog Kaya yung sa akin, pinaka mabagal 4 sa isang taon, 4 na clutch. Kaya lang ginagawa ko noon. Ang ginagawa ko mga lods, itlog ng itlog, binabawasan ko na. Kinuha ko yung ibang itlog o minsan mga inakay, ipinapasa ko sa iba para hindi siya masyadong mapagod sa pagpapakain. Yun yung isang technique ko. 5 yung napisa, kaya 7 na naman. 7 piraso. Kukunin ko yung 2. Tapos pag lumalaki na, kukunin ko na naman yung kasi itira ko sa kanya 3, minsan 2. Pag nakarami na siya ng clutch. Ganun yung mga teknikan mga lods. Kaya ano yan, depende na sa ibon mo kung ipahinga mo o ituloy-tuloy mo kasi ano naman yan ang ibon naman kahit nasa wild yan, ganun yan sa wild nga walang walang pahinga nga sige lang ng sige yan pag may pagkakataon yan talagang iitlog lang ng iitlog kaya lang siyempre sa labas mas maraming sustansyang nakukuhang natural yan. Ikumpara natin sa atin na limitado. Diba, kumbaga sa katotohanan, hindi naman lahat talaga na ibibigay natin yung tama para sa kanila. Diba, So, yun ang sagot ko sa inyo, mga lods. Kay Pascual Galicia, mga lods. Mga tanong lang kayo, mga lods. Yung may mga tanong kayo. Kahit medyo nasagot na natin, sasagutin pa rin natin alang-alang sa iba pa na hindi pa nila alam yon. Kasi gano'n lang naman sa pag-vlog, pa ulit-ulit lang naman yan. Siyempre, kailangan natin sagutin. Di sasagutin natin, di ba, So, yun mga lods. Tapos, paalala ko pala yung mga paparapol natin. Malapit na yun mga lods. Kung gusto nyo umentry na, pwede naman na yun siguro. Pero ang pinaka final nating opening ang opening natin na pagrarapol sa pa itong patapusin natin itong buong linggo na to, yun na, umpisa na yun mga lods. Tapos kung ano yung nakikita nyo sa cage dahil andyan na sila lahat, yun, dyan tayo kukuha ng ipaparapol at ang makakasali yung sasali lang sa may bayad mga lods. Pagbibigyan ko yung mga yung mga kalods natin na sila lang muna para naman yung mga sumasali sa may entry magkaroon ng chance malaking chance na manalo. Kung 20 lang sila ron di 20 lang ang maglalaban-laban, di ba ganun lang naman yung mga idol. Ayan mga lods, sana nasagot ko ng maayos yung nyo at kung meron pa kayong katanungan, tanong lang kayo mga idol. Ayon sa ating experience, sasagutin natin yan. Okay mga lods, at hanggang dito na lang at maraming salamat. Bye-bye.